Matabang pa rin. Masarap. Wala siyang buto. Yung iba, may buto. Itong green. Guys, hindi ako pwedeng magmukbang ng marami kasi yung kaya ko lang yung ilalagay ko dyan sa aking plato. May pinili yung tarang masarap no? May buto siya. Bukas, makikipag-challenge ako doon sa itlog na kakainin ng hilaw. Raw egg. Meron siyang buto. Ang sarap yung itlog na ganito, na nilaga, yung hindi masyadong hard. Ang sarap kumain pag nakakamay. Ang sarap ng uling na dati-dati hindi ko malunok. Sa atin pinipirito yung hotdog tsaka iniihaw. Dito sa Israel, para walang mantika daw, nilalaga. Ang sarap kumain. Yan po. Yummy yung almusal ko. Kahit sa Pilipinas po, pag ulamin mo ako ng tuyo, bagoong, o kaya yung asin na may tubig, pwede. Ang kinabubuhay namin noon, kapag bumabagyo, natutuwa ako. Nung maliit pa ako, siyempre, sa 10 kaming magkakapatid, ako yung pangalawa sa panganay. Kapag bumabagyo, natutuwa ako kasi maglalaglagan yung mga nyug na dry na, yung
yung nyug na natutuyo na, kukunin ko yun. Eh siyempre, ako lang mag-isa. Mga kapitbahay namin, nagsimukmukan sa kanilang bahay. Kaya ako, gumagala sa mga nyugan para magpulo ng mga nyug na naglalaglagang. Kasi yun ang uulamin namin. Diba kudkurin? Tapos lagyan na ng bagoong. Ang sarap. Dahil sa hirap ng buhay kasi, at least nakaraos po. Ang hirap po ng buhay. Kung ikikwento ko yung buhay ko, maiiyak kayo. Akalain nyo, mga amigos, nung elementary pa ako, gigising kami sa umaga. Maghahanap ako ng isasaing ko sa umaga para makapasok kami ng school. Tapos, mostly na papasok kami ng school, wala akong baon na pambili ng snack time, di ba recess? Wala talaga. Buti na lang kamo, yung may isa akong classmate na mayaman, may grocery store sila sa palengke. Yun ang nanlilibre sa akin kasi gusto niya akong maging friend. Kung nakapag-utang ako ng kakainin namin sa almusal, ganun din po sa tanghali. Kasi ang nanay ko talaga, siya lang yung nag-aalaga sa amin. Tapos yung tatay ko, kahit nasa Maynila na karpintero, hindi naman sa alam mo ba yung sugarol? Sugarol ang tatay ko noon, kaya hindi kami naasikaso. Halos ang kinabubuhay namin is utang. Tapos, pagdating naman sa tanghali, sa school, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, hindi pa rin nagbabago yung buhay namin. Pagdating po ng tanghali, imbis nakakain na ako, wala, mangungutang pa rin ako na magharap ng utangang iluluto ko ng tanghali. Tapos hapon po, hindi na ako papasok. Kasi pupunta ako ng palengke. Magpupulot ako ng mga kamatis, sibuyas o talong doon sa mga palengke. Kasi noon, kapag reject na ng mga nagtitinda ng mga gulay, nandoon lang sila, diba? Libre po yun na pulutin. O kaya, pupunta ako sa bukid, magpupulot ng yung suso. Kasi maraming suso noon. Napupulot mo lang kung saan marami ang suso. Pero ngayon wala na sa amin. Yun po ang buhay ko.
guys. So nakipag-competition ako dito sa Israel nung pagdating ko na dito ng 2004. Ako yung pangalawa na nanalo about background life. So, mga friend, mahaba yung aking pinagdaanan, istorya ng buhay ko, napakahaba. Kaya ang karugtong nito, next time na lang. So, okay, mga amigos, amigas, thank you for watching and very warm support to my channel. At malaking pasasalamat ko sa inyo dahil andiyan kayong nagsusuporta para kay Amiga. Malaking pasasalamat po yun. So, thank you so much. Bye-bye. Bye.